Dito sa Barangay Valencia sa probinsya ng Bukidnon, may kasabihan si Aling Leticia. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo raw ng tinolang bato? Bilang ilaw ng tahanan, ang pangarap niya sa kanyang pamilya, mabigyan sila ng magandang buhay. At mapakain ng 3 beses sa isang araw. Buti na lang daw, may malapit na ilog sa kanilang lugar kung saan siya pwedeng makakuha ng libreng pampalasa sa kanilang tinola. Ang mga bato ng Laligan River. Bago mapataas ang kilay, huwag muna maging judgmental. Dahil ang mga bato na ito mahalaga para sa kanila. Siya raw ang nag-aalaga sa mga bata habang ang kanyang asawa, pagtutuba ang ikinabubuhay. Ang trabaho ng asawa ko, magtutuba at mag-vlog. Kinikita niya mga 3,000 month. Kulang ang budget namin kasi wala naman kaming pera dahil hindi makabenta ng tuba. Mahirap kami kasi wala naman kaming kikitaan eh. Umaaral sila lahat. Kaya kahit ano raw gagawin, makadiskarte lang ng kanilang makakain. Ang tinolang bato, hindi raw nila inimbento. Ginagawa raw ito noon pa man ng lolo't lola ng kanyang asawa. Nung panahon daw kasi ng tagtuyot sa kanilang lugar, dumating daw sa puntong wala silang maani. Kaya ang nahanap nilang pagkain, ang mga lumot na nakakapit sa bato. Aming kwan ngayon. Ito ang kwan, tinulang bato ngayon. Okay. Hanggang naipasa at naulit noong lockdown. Dahil hindi makalabas para mabili ng pagkain, ang ginawa nilang ulam, bato! Ito lang mangyari dito. Ang makain natin, ito lang sabaw niya. Pero nung una, hindi niya rin maiwasang magtaka. Ba't linuluto niyang bato? Bato eh, matigas. Sa bansang China, nauso rin kamakailan ng stir-fried stone street food. Kung saan ginigisa sa bawang at chili oil ang mga bato na tinatawag na soju. Ang pagkain na ito naimbento noong sinaunang panahon ng mga mangingisda sa Hubei province. Kapag naubusan na ng makakain at stranded na sila sa gitna ng Yangtze River, ito ang ginagawa nila bilang pantawid gutom. Pero kahit bato raw ito, Yung tinitikman ko, masarap pala. isasama nila tayo sa pangunguhan ng bato sa ilog. Pagdating sa ilog, kanya-kanya ng kuha ng bato ang mag-anak. Ang goal daw kasi nila rito, makuha ang bato na may lumot. Ito kunin natin yung lumot kasi ito yung masarap eh. Ito, madala ito ng lasa. Yung lumot. Pag niluto na raw kasi ito at sinabawan, ang lumot nito lalasa. At ang feeling para ka raw kumain ng seafood tinola. At syempre, hindi mabubuo ang tinola ng walang sangkap. Pati yan, libre din daw na makukuha ni Aling Leticia. Ang sampalok, kamatis, dahon ng kamote, dahon ng sibuyas, sangib o lemon basil, at tanglad. I wonder, ligtas ba talagang kainin ang lumot na kumakapit sa bato? Wala naman pong danger or kapahamakan na makukuha sa pagsama po ng mga bato sa lutuin. Ang importante lang naman po ay siguraduhin nating nalinis bago po isama sa pagkain. Marami po tayong nakukuhang nutrients tulad po ng antioxidants or anti-inflammatories. Sa kanya ito pakukuluan para lumabas ang lasa mula sa lumot. Yung bato at saka isda, pareho lang lasa. Wala naman tayo nahuli yung isda doon sa ilog, bato na lang kinukuha. Pag kumulo na, ilagay na ang ibang sahog. Sarap. Kaka Wonder presenting Tinolang Bato.
lami. Kung gipit na tayo, wala na tayong ibang matakbuhan eh. Magtulat, tagbato. Tinulang bato ay masarap, parang tinulang isda. Ang mahalaga raw para kay Aling Leticia, Sama-sama kaming kumain at masaya kami. Kahit bato lang to, mabusog naman kami.